Kapain mo yung dibdib. Tingnan mo kung humihinga pa. Alam kong hindi ka agad maniniwala. Ganyan din kami noon simula nung dumating dito. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Naranasan niyo na ba ang mamatay, makarating sa kabilang mundo? O yung tinatawag na kabilang buhay, na kung saan ay makakaharap niyo ang mga dati niyong kakilala na namatay na. Ang iba sa kanila ay matutuwa at ang iba naman ay malulungkot kapag nakita ka. Tapos ay tatanungin ka nila kung bakit ka nandoon, kung ano ang dahilan ng iyong kamatayan. Magandang gabi, Sir Jupiter, at sa lahat ng sumusubaybay sa kwentong takipsilim. Kagaya ng marami, ay isa rin ako sa masugid na taga-subaybay ng inyong channel. Palagi kong hinahanap ang inyong mga nakakatakot na kwentong karanasan every time na magbubukas ako ng YouTube channel. Kagaya din po ng marami ay mayroon din akong karanasang hindi malilimutan. Karanasang puno ng takot at kababalaghan na tuwing maaalala ko ay kinikilabutan ako lalo na nga at narinig ko na ang halakhak ng dyablo. At ito nga ay gusto kong i-share sa lahat. Sana po ay mabigyan ninyo ito ng pansin. Sa maniwala po kayo o hindi, ito po ay tunay nang nangyari. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Marco. Edad 49 anyos, pero naganap ang aking karanasan noong ako ay 29 anyos pa lamang. Isa akong factory worker, Sir Jupiter. Akala ko noon ay stable ang aking magiging trabaho dahil na-regular ako. Pero taong 1996 nang maglunsad ng strike o welga, ang unyong kinaaniban ko kung saan ay humihingi kami ng dagdag aumento sa management ng kumpanya. Pero tumagal ang aming welga. Hanggang sa tuluyan nang nagsarado ang kumpanya na aking pinapasukan. Nang mga panahong yun ay kabuwanan pa naman ng aking asawa na si Lisa. Tandang-tanda ko pa. December 1996. Bakit naman ngayon ka pa nawalan ng trabaho? Kung kailan kabuwanan ko na. Tapos, malapit ng Pasko. Ay. Huwag ka mag-alala. Gagawa ako ng paraan. Maghahanap ako ng trabaho. Oo, sana makahanap ka ng trabaho. Siya nga pala. Kumusta na ang inay mo? Isa pa nga yun eh. Parang hindi naman gumagaling si inay sa iniinom niyang gamot. Hindi na ako nakakibo
Alam ko kasi yung hirap ng kaloobang pinagdaraanan ni Lisa. Tapos ay narinig ko ang malakas at sunod-sunod na pag-ubo ng aking biyanang babae mula sa kwarto kung saan siya naroon. May tuberculosis o TB kasi ang aking biyanan. At sabi ng doktor namin ay 6 na buwan hanggang 9 na buwan ang gamutan para tuluyang gumaling. At yun nga ang palaging problema namin, ang mabili ang mga gamot na kailangan ni inay. Hindi ko na nagawa pang magpalit ng damit. Umalis ulit ako. Naisip ko na puntahan ang aking mga kaibigan para hingan ng tulong o trabaho kaya. Pero dahil December nga, ay wala na talagang tanggapan ng trabaho. Karamihan kasi January na tumatanggap ng bagong aplikante at trabahador ang mga pabrika. Hanggang sa makausap ko si Kuya Dodong. Kulang ako ng pahinante ng truck. Kung kaya ng sikmura mo na humawak ng basura, isasama kita. Basura kasi ang hinahakot namin. Kakayanin ko, kuya. Manganganak na si Lizzie. Kailangan ko ng pera kaya kahit ano pang trabaho yan, papasukin ko, kumita lang. Sige, mamaya madaling araw susunduin kita. Maaga kasi ang dispatch sa mga truck. Sige, sama ako. Masaya akong umuwi, Sir Jupiter, at ibinalita kay Liza na mayroon na akong mapagkakakitaan kahit maliit lang ang sahod. At least may perang papasok kesa naman tumambay buong maghapon. Alas 2 ng madaling araw nang sunduin ako sa bahay ni Kuya Dodong. Dala na niya ang dump truck na aming gagamitin sa paghahakot ng basura. Nakabihis na ako ng pagkakataong yun, kaya naman sumakay na agad ako sa dump truck kung saan nakilala ko ang isa pang pahinante na si Aris. Mabaho ang basura pero nandito ang pera. Kakayanin ba na sikmura mo, pare? Kapag may pamilyang magugutom, lahat kakayanin, pare. Oo, kailangan mong makaipong kasi manganak na pala si Lisa. Oo, kuya. Matapos nga ang halos 1 oras na biyahe ay narating na namin ang lugar kung saan ang ruta namin. Nakita ko ang maraming tambak ng basura sa tabing kalsada. Aaminin ko, Sir Jupiter, halos bumaliktad ang sikmura ko nang malanghap ang amoy ng basura dahil yun ang unang pagkakataon na gagawin ko yun. Hindi ko yun ipinahalata kay Kuya Dodong at Aris. Ginawa ko naman ng maayos ang aking trabaho. Doon ko nalaman na hindi rin pala madali ang trabaho ng mga basurero. Bukod sa mabigat na, mabaho pa. Pero doon ko rin nalaman na madali pala ang pera doon dahil kinuha namin ang mga bagay na mapapakinabangan pa kagaya ng bote, dyaryo, garapa, bakal at iba pa na pwedeng ibenta sa junk shop. Mabilis na lumipas ang oras.
Mataas na ang araw nang matapos kami sa aming ruta. Bago kami tuluyang magtungo sa dump site sa Payatas ay dumaan muna kami sa junk shop at ibinenta ang mga bagay na aming nakuha. Tapos ay pinaghatian namin yun. Kaya meron na agad akong naging pera sa unang biyahe pa lang. Matapos ang biyahe ay iginarahin na ni Kuya Dodong ang truck. Ako naman ay umuwi na at nang malaman ni Lisa na mayroon akong kinita na 800 pesos ng araw na yun, ay natuwa siya. Ay, naku. Salamat naman at kumita ka. Kahit papaano makakatulong to sa gastusin natin. Oo, maganda din sa truck, may sideline ka na. Meron ka pa makukuhang bayad sa opisina kada biyahe. Medyo mabaho nga lang. Mag-iingat ka lang palagi Alam mo namang delikado ang tracking. Oo, palagi ako mag-iingat para sa magiging baby natin. Napangiti si Liza, tapos ay nagpaalam na lalabas sandali para bumili ng gamot ng nanay niya. Nang makita kong gising ang aking biyanan, ay bahagya akong sumilip sa kwarto. Musta na po kayo, inay? Eto, hinang-hina pa din ang katawan ko Hindi na yata ako gagaling. Naku, huwag po kayo magsalita ng ganyan. Gagaling din kayo. Oy, sana nga. Matapos kaming mag-usap ng aking biyanan ay nagtungo ako sa banyo upang linisin ang aking katawan para maalis ang amoy ng basura. Naligo ako at nang matapos ay natulog ako dahil sa totoo lang ay antok na antok at pagod ako. Mabilis ang naging paglipas ng mga araw. Nagpatuloy akong sumama sa biyahe sa truck ni Kuya Dodong. Hindi ko naalintana ang pagod at puyat. Ang mahalaga sa akin ay makaipon para sa panganganak ni Liza at pambili ng gamot ng aking biyanan. Hanggang sa manganak nga si Liza, tuwang-tuwa ako dahil lalaki ang naging anak namin. Kaya kahit pagod at puyat ako sa biyahe, ay ako pa din ang nag-aasikaso sa kanya pagdating ko dahil nakaratay din niya ang aking biyanang babae. Pagkatapos ng lahat ng gawaing bahay ay saka pa lamang ako makakatulog. Nang sumunod nga na araw ay muli akong sumama sa biyahe kahit pagod na at antok ako. Inspirasyon ko ang aking mag-ina. Na-focus sa trabaho at sa bahay ang aking atensyon. Umiikot lang doon ang buhay ko araw-araw hanggang sa dumating ang hindi inaasahang pangyayari. Napuno na ng basura ang truck. Sobrang dami niyon, halos gabundok na. Punong-puno ang dump truck. Kaya nilagyan namin yon ng lona para hindi yun kumalat sa kalsada once na tumakbo na ang truck. Matapos na malagyan ng lona, ay doon kami ni Aris na upo sa ibabaw ng dump truck. Kasi nga ay naiinitan din ako, kaya kahit ayaw ni Kuya Dodong, ay doon kami pumwesto sa ibabaw ng truck. Habang tumatakbo sa highway ang truck ay nakita ni Kuya Dodong na sinusundan kami ng dalawang MMDA officer na nakamotor. Kaya sinabi niya na lumipat na kami sa loob ng truck. Sumangayon naman kami ni Aris
pero pagbaba ko sa ulunan ng truck ay dumulas ang aking paa. Nahulog ako sa truck habang tumatakbo yun. Unang tumama sa kalsada ang aking mukha. Tapos ay ang tuhod at nagpagulong-gulong pa ako ng ilang ulit sa kalsada. Pakiramdam ko ay namanhid ang buo kong katawan. Nagtatalo ang kirot at init ng pakiramdam ko. Ganun man ay kaagad din akong bumangon at pinagpagpa ang mga alikabok sa aking damit. Nakita ko rin na huminto ang truck. Bumaba doon si Kuya Dodong at Aris. Nagsisigawan silang dalawa bago pa makalapit sa akin. Tol, ayos ka lang? Sumagot ka. Oo, okay lang ako. Paring Marco! Pre! Nagtataka ako. Hindi ako pinapansin ni na Kuya Dodong at Aris. Mayroon silang ibang kinakausap na nakahiga sa kalsada. Nang makita ko kung sino ang kausap nila, kinilabutan ako at natakot. Dahil ako rin yung nakahiga sa kalsada. Duguan ang mukha at maraming gasgas sa tuhod, braso at katawan. Sa totoo lang ay nalilito ako ng pagkakataong yun. Nakatayo ako pero ako din yung nakahiga sa kalsada. Hindi ko alam kung ano ang nangyari tapos ay nakita ko na binuhat ni na Kuya Dodong at Aris ang aking katawang duguan. Nang umalis ang truck ay tinanaw ko lang yun. Naroon pa din kasi ang pagtataka kung bakit naging dalawa ako. Di naglaon ay naramdaman ko na lang na parang may kung anong puwersa ang humigop sa akin. Nakita ko na lang ang aking sarili na nasa loob na din ng truck. Ang aking katawan ay kalong ni Aris. Panay ang tawag niya sa akin. Aris, anong lagay niya? Kapain mo yung dibdib. Tingnan mo kung humihinga pa. Mahina. Mahinang mahina. Dinig na dinig ko ang usapan nila. Patay na ba ako? Yun ang agad kong tanong sa aking sarili. Kinausap ko si Aris. Hindi niya ako sinagot. Hindi niya ako nakikita. Ganoon din si Kuya Dodong. Kaya lalo akong natakot. Kaya naisip ko na kahit saan nila dalhin ang katawan ng kawangis ko ay susunod ako. Hanggang sa makarating kami ng ospital. Kaagad silang pumasok sa emergency room. Sinalubong naman sila ng mga attendant na dala ang stretcher. Papasok sana ako sa ospital nang may kung anong puwersa ang sumalubong sa akin. Parang malakas na hangin na may kasamang mga buhangin kaya naman napapikit ako. Nang imulat ko ang aking mga mata, wala na ang ospital sa aking harapan. Sa halip ay isang malawak na lupain at bundok ang aking nakikita. Hindi ko alam kung anong lugar ang aking napuntahan, kaya naglakad-lakad ako para alamin kung anong lugar yun. Kakaibang lugar na aking nakita. Nakakabingi ang katahimikan. Wala rin akong nakikitang halaman, puno o anumang bagay na may buhay. Isa yung malawak na lupain na may lugar na bulubundukin. Nagpatuloy ako sa paglakad sa malawak na lugar na yon hanggang sa makakita ako ng mga taong nakaupo sa ibabaw ng mga malalaking bato. Napakarami nila.
mga babae at lalaki, mayroong bata at matanda. Lahat sila ay tahimik na nakaupo at waring naghihintay. Kaya hindi ko na napigilan ang aking sarili. Nagtanong na ako sa matandang lalaki nang ako ay makalapit doon. Noong una ay hindi niya ako pinapansin. Malungkot siya at nakatingin sa kawalan. Paminsan-minsan ay tumitingala na para bang may hinihintay na dumating. Labis talaga ang aking pagtataka sa dami ng mga taong naroon. Hanggang sa lumapit uli ako sa isa pang lalaki kasi nga ayaw akong sagutin ng unang matandang lalaki na aking kinausap. Sa pagkakataong ito ay naging makulit na ako para malaman kung anong lugar ang aking napuntahan. Manong, ano pong lugar to? Anong ginagawa niyo dito? Bakit lahat kayo nakaupo lang dito at parang naghihintay? Tama ka, Amang. Naghihintay kami ng hatol. Ano pong hatol? Kung ano ang ihahatol sa iyo ng langit. Kung saan ka ba mapupunta? Sa langit o sa impyerno? Langit? Impyerno? Ito ang katagang nagpatindig sa aking mga balahibo. Ang takot ay bumalot sa buo kong pagkatao. Parang hindi ako kaagad nakapagsalita. Napatingin na lang ako sa isa pang babaeng naroon na nakasuot din ng puting damit. Ito ang purgatory, Amang. Para sa iyong kaalaman, kapag nandito ka na, ibig sabihin patay ka na. Bawat segundo, may mga kaluluwang hinahatulan. Yung iba napupunta sa impyerno na nasa di kalayuan lang. Yung iba, kinukuha ng nakakasilaw na liwanag upang manahan sa langit. Lahat ng nandito patay na? Iyon ba ang ibig niyo sabihin? Ibig sabihin ba namatay na din ako? Oo. Alam kong hindi ka agad maniniwala. Ganyan din kami noon simula nung dumating dito. Hindi makapaniwalang namatay na. Lalo pa akong kinilabutan at nakaramdam ng matinding takot nang tawagin ako ng pinsan kong si Bert na nakaupo na rin sa ibabaw ng isang malaking bato. Si Bert ay namatay na 2 taon na ang nakakalipas. O pinsan, nandito ka na din. Ano pinamatay mo? Hindi ako nakakibo. Nanlamig ang buo kong katawan. Takot na takot ako dahil nakaharap ko ang pinsan ko na matagal nang patay. Ngayon ay nakaupo na rin sa ibabaw ng malaking bato. Hindi pa ako patay, pinsan. Ang natatandaan ko, nasa ospital ako kasi na-aksidente. Pero hindi pwede to. Hindi pa ako patay. Kung ganon, pilitin mo makaalis sa lugar na to. Kasi kapag nalagyan ka na ng kadena, hindi ka na makakaalis dito. Hindi pumapayag ang mga bantay na mayroong kaluluwang pag-alagala. Noon ko napansin na lahat pala ng mga taong naroon ay mayroong mga kadenang nakatali sa mga paa nila. Kaya pala lahat sila ay nakaupo na lamang sa ibabaw ng malalaking bato na naroon. At lahat ay naghihintay sa pagdating ng mga anghel na magdadala ng hatol
sa kanila. Malulupit ang mga diablong bantay dito, pinsan. Kapag nakita ka nila na pagala-gala ka pa, malilintikan ka. Kaya kung magagawa mong tumakas, tumakas ka na. Nagmadali akong tumakbo palayo sa lugar na yun. Pero dahil sa lawak ng lugar, parang pakiramdam ko ay hindi ako makaalis doon. Hanggang sa maramdaman ko na hindi ko na naihakbang ang aking mga paa. Ang bigat na yun ang dahilan. May isang batang babae na nakakapit doon. Huwag ka nang umalis dito! Laro tayo! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Nagpilit akong kumawala sa batang babae na yun. Nagpatuloy ako sa pagtakbo hanggang sa makarating ako sa mataas na bangin, kung saan natanaw ko sa di kalayuan, naroon ang malawak na dagat-dagatang apoy. Naroon ang maraming mga tao na nasusunog. Hindi sila makaahon doon dahil sa tuwing tatangkain nilang umahon ay hinahagupit sila ng latigong kadena na hawak ng mga bantay na dyablo. Kaya lalo akong natakot at umiyak ng malakas kasi gusto ko nang makaalis sa lugar na yun. Bakit hanggang ngayon ay paggala-gala ka pa din? Napakaraming bakanting upuan doon para hintayin mo kung anong hatol sa'yo. Hindi pa ako patay. O baka namang gusto mo na sumama na agad sa akin. Tumawa ng malakas ang lalaki kasabay ang pagbabago ng kanyang anyo. Nakaharap ko ang dyablo. Kaya naman halos panawan ako ng ulirat sa sobrang takot. Mabilis akong tumakbo papalayo doon. Naramdaman ko na ang aking mga paa ay sobrang sakit. Ang dahilan, ang kalsadang aking dinadaanan ay puno ng mga tinik. Pero hindi ko alintana ang sakit. Ang mahalaga sa akin ay makalayo ako sa dyablo kasi malakas na halakhak pa lang niya ay kinikilabutan na ang buo kong katawan. Nagpatuloy ako sa pagtakbo hanggang sa tuluyan na nga akong makalayo sa dyablo. Ganoon man ay parang hindi pa rin ako nakakaalis sa lugar na yun. Hanggang sa makarating pa ako ulit sa isang burol. Noon ko muling narinig ang malakas na halakhak ng dyablo na umaalingaw-ngaw. Tapos nga'y sinabi niya na hanapin ang kaluluwang pagala-gala pa sa lugar na ito. Alam ko na ako ang kanyang tinutukoy, kaya nang makita ko ng mayroong mga paparating ay nagmadali akong nagtago sa malaking bato. Nakita ko ang dalawang nakakatakot na nilalang na mukhang mga impakto. Gusto kong umiyak sa takot pero pinigil ko ang aking sarili kasi baka marinig nila ako. Pero hindi ko inaasahan na biglang gumalaw ang malaking bato na pinagtataguan ko. Isa rin pala yung natutulog na impakto. Umangil siya ng malakas nang makita ko. Bakit may pagala-galang kaluluwa dito? Narinig ng dalawa pang impakto ang sinabing yun ng kalahi nila kaya nakita nila ako. Wala akong nagawa kung hindi ang tumakbo na lang para takasan sila. Kahit pagod ay pinilit kong makalayo. Ang sobrang takot na aking nararamdaman ang nagbibigay ng lakas sa aking katawan para maihakbang at ang paghahangad na makasama ang aking pamilya ang nagbibigay ng lakas ng loob na labanan ng takot. Tumakbo ako ng tumakbo hanggang sa makapagtago ulit sa isang malaking bato. Akala ko ay makakapagpahinga ako.
Hindi pala. Kasi ay muli kong narinig ang malakas at mapanuksong halakhak ng dyablo. Muli ko siyang nakaharap pero sa pagkakataong ito ay mayroon na siyang mga alagad. Kaya naman muli akong tumakbo upang takasan siya sa ikalawang pagkakataon pero hinabol na ako ng 2 dyablong bantay. Tumakbo ako ng mabilis kahit takot na ako. Hanggang sa makita ko ang isang maliit na lagusan para yung yungib na kung saan ay nakikita ko na mayroong mga taong lumalabas doon. Hanggang sa maisip ko na doon siguro ang daanan para makaalis sa lugar na ito. Kaya naman mabilis kong tinungo ang lugar na yon. Pumasok ako doon at nakita ko na para yung mahabang pasilyo. Hindi mo kami matatakasan. Tigilan niyo ako! Maawa kayo sa akin! Patuloy akong tumakbo ng mabilis. Hindi ko na alintana ang mga taong nakakasalubong ko dahil alam ko na ang lahat ng yun ay mga namatay na at papunta na sila sa purgatorio upang doon maghintay ng hatol. Hanggang sa matanaw ko na malapit na yata ang bukana ng lagusan ng isang babae ang humablot sa akin. Hinatak ako patungo sa isang pasilyo ng lagusang yun hanggang sa makapagtago kami sa isang sulok ng pasilyo. Nangilabot ang buo kong pagkatao nang makilala kung sino ang babaeng yun. Ang aking biyenan. Inay, bakit nandito na din kayo? Ibig sabihin, Oo, anak. Hindi ko na kinaya kaya nandito na ako. aking mag-ina, kawawa naman sila. Nakita mo yung lagusang yon? Yon ang daanan paalis sa lugar na ito. Pilitin mo makarating sa pinakadulo. Tinanaw ko ang direksyong tinuturo ni inay. Bago pa ako muling makasagot ay dumating na din ang 2 dyablo na humahabol sa akin. Kaya naman nang tumakbo ako palayo ay kaagad ding sumunod sa akin si inay. Nakipaghabulan kami sa mga nakakatakot na dyablong bantay. Malapit na kami sa dulo ng lagusan ng isa sa mga bantay ang naroon pala at humarang sa amin. Nagulat ako nang makita na umuna sa akin si inay. Binangga niya ang nakaharang na dyablong naroon kaya natumba yun. Kaya nakalampas ako. Si inay ay nakipagbuno sa dyablong naroon upang hindi na ako mahabol. Nang makarating ako sa dulo ay natanaw ko na dinala na si inay ng 3 dyablong bantay. Dinig na dinig ko pa ang sinabi niya. Huwag ko daw pababayaan ang aking mag-ina. Muli akong napaiyak ng malakas kasi ay alam kong nawala na din pala ang aking biyenan. Labis na magiging kawawa ang aking mag-ina kung pati ako ay tuluyang mawawala sa kanila. At nang makarating ako sa liwanag ay muli nga akong binalot niyon at di naglaon nga ay nakita ko ang ospital. Kaagad akong pumasok sa loob ng ospital, sa emergency room kung saan nakita ko na naroon ang mga nurse at doktor. Idiniklara na ng doktor ang oras ng aking kamatayan, kaya naman tinakpan na ng nurse ng kumot na puti ang aking katawan. Yun naman ang pagkakataon na mayroong malakas na puwersang humigop sa akin pabalik sa aking katawan. Kaya naman ilang sandali lang ay muli akong gumalaw at nagbalik ang paghinga. Isang bagay na ikinagulat ng nurse dahil nakita niya ang monitor kung saan nagbalik ang aking pulso at muli ay natauhan ako. Kaagad akong humingi ng tubig. Pagod na pagod ako. Pagkatapos niyon ay dinala na ako sa x-ray room kung saan sumalang sa x-ray machine at nalaman ng doktor
na nagkaroon ng fracture ang aking buto sa binti. Kailangan yung sementuhin at ang aking ulo ay may fracture din sa bungo. Sinemento din ang aking mga braso dahil napilay. Matapos nyon ay dinala na ako sa ICU. Muli akong nakatulog at nang magising ay nasa isang kwarto na. Naroon na ang aking asawa na si Liza. Umiiyak siya at takot na takot. Mabuti naman at ligtas ka na. Akala ko iiwan mo na din ako kagaya ni Inay. Tahan na. Baka mabinat ka. Ang Inay, wala na siya. Akala ko nga tuluyan ka na rin mawawala sa amin ng anak mo. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Lisa tapos ay niyakap ko ng mahigpit nang yumakap siya sa akin. Ramdam ko ang sakit na nararamdaman niya sa pagkawala ng kanyang ina. Ilang araw pa ay nakalabas na ako ng ospital. Saktong 1 linggo ako doon. Nakauwi ako sa aming bahay. Nakasakay sa wheelchair dahil nakasimento ang 2 paa. Yun din ang huling lamay sa burol ni Inay. Pagka-uwi ko ay agad akong lumapit sa kanyang kabaong. Napaiyak ako ng malakas kasabay ang pagbulong ko ng salamat po sa tulong niyo, Inay. Nakabalik ako sa pamilya ko. Noon ko biglang naramdaman ang malamig na pakiramdam na para bang mayroong yumakap sa akin. Kinilabutan ako at tumayo ang mga balahibo sa aking katawan, lalo na nang maamoy ko ang paboritong pabango ng aking biyenan. Alam ko na siya ang yumakap sa akin, kahit hindi ko siya nakikita. Kaya muli akong umiyak at nasabi ko na huwag na siyang mag-alala kasi hindi ko pababayaan ang aking mag-ina. Niyakap na din ako ni Liza para pakalmahin sa aking pag-iyak. Wala akong lakas ng loob ng mga panahong ito para ikwento sa aking asawa ang naging karanasan ko na sa kabilang buhay. At nagkita na kami ng aking biyenan. Nang gabing yun, huling lamay ni Inay. Muli kong nakita ang kanyang kaluluwa. Pero sa pagkakataong ito ay nakita ko na wala na ang lungkot sa kanyang mga mata. Panatag na ang kanyang kalooban sa kanyang pag-alis na kailanman ay hindi na makababalik sa mundo ng mga buhay. At ngayon naman, pakinggan natin ang isa pang nakakapanindig balahibong kwento na marahil ang iba sa inyo ay hindi pa naririnig. Di ko gagawin yung assignment ko hanggat wala akong Game & Watch! Huwag mong dadamputin niya mga yan, anak. Wala akong kasalanan sa'yo! Game and Watch. Magandang gabi po, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa channel ninyong Kwentong Takip Silim dito sa YouTube.
Ako po si Royette. 45 years old na ngayon. Sa Sampaloc, Manila po ako isinilang at lumaki. Ang kwentong hatid ko sa inyo ngayong gabi ay hango sa tunay kong karanasan noong nasa grade 6 ako. Dekada 80 noon at nauso ang mga sinaunang video games tulad ng Nintendo, Atari, at ang pinag-ugatan ng lahat ng kwento kong kababalaghan, ang Game & Watch. Nay! Sige na! Ibili niyo na ako ng Game & Watch na katulad nung kay Marco. Royette, pwede tigilan mo muna ako, ha? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na marami pa akong utang sa mga tita mo at wala akong pambili ng mga luho mo. Nay naman eh. Game & Watch na nga lang pinapabili ko sa inyo. Ayaw niyo pa? Napakakuripot niyo naman, Nay. Anong klaseng nanay kayo? Anong klaseng nanay ako? Kung ipalamon ko kaya sa'yo lahat ng floor polisher, walis at map na ginagamit ko bilang janitress sa ermita para maramdaman mo kung gaano kahirap ang trabaho ko para lang kumita ng barya-barya para buhayin ka. Bakit kasi janitress lang kayo? Tignan niyo si Marco. Sekretaryang nanay niya sa opisina. Pwede ba? Alisin mo yung pagiging inggitero mo. Makontento ka sa kung anong meron tayo para kumalma yung pagkatao mo. Gawin mo na yung assignment mo ngayon din. Hindi ko gagawin yung assignment ko hanggat wala akong Game & Watch. Sobrang tigas ng ulo ko noong 12 anyos ako, Sir Jupiter. Mainitin ang ulo ko, bugnutin at barumbado kapag hindi ko nakukuha ang gusto ko. Mahirap lang kami, oo. At dahil siguro dun sa kasalatan sa lahat ng aspeto ng buhay, kaya mas naging materyoso ako nung bata. Inggit na inggit ako sa mga kaklase ko na may kaya sa buhay. Meron silang mga mamahaling laruan, gamit sa school, at maayos at mabangong bahay. Palagi kong kinukumpara ang sarili ko sa kanila kaya siguro lumaki ako na isang inggitero. Nay! Ay si Marco! Tingnan mo, Nay! Hindi ako bulag. Nakikita ko. Ang dami niyang Game & Watch! May pambili sila eh. Gusto ko rin ng ganun, Nay, kahit isa lang. Royette, kakasimba lang natin, nak. Yung inggit mo lagpas hanggang ulo. Halika, Nay. Tanungin natin si Marco kung paano siya nagkaroon ng maraming Game & Watch. Aray! Huwag mo akong hilahin. Masakit yung braso ko. Royette, ano ba? Marco! Patingin naman ng Game & Watch mo. Bakit? Meron ka bang papay? Kumpleto ako. Meron akong original, papay, parachute, octopus, Mickey Mouse. 5 Game & Watch mo? Oh, bakit? Magre-renta ka ba? Pinaparenta mo? Magkano? 5 piso isang oras. 5 piso? Pambili na natin ng ulam yun eh. Brand new tong Game Watch ko, Aling Jenna. Sabi nga ng mama ko, iparenta ko ng 10 piso isang oras eh. Kaso sabi ko, masyado nang mahal yun. Mahal talaga. Kaya Royette, halika na. Umuwi na tayo. Maglalaba pa ako ng uniforme mo para bukas. Pero Nay, gusto ko makapaglaro ng papay. Papayat ka sa gutom. Kung inuuna natin yung Game & Watch na yan. Iniyakan ko ang 2 buwan na pagpasok ko sa eskwelahan nung huling taon ko sa elementary, Sir Jupiter. Malapit na kaming graduate noon at halos lahat ng kaklase ko may graduation gift na natanggap sa mga parents nila. Ang majority ng regalo,
Game and Watch. Sobrang sama ng loob ko sa nanay ko noon. Hindi ko siya kinibo. Hindi ko na siya kinausap o tinignan pa. Mag-birthday din kasi ako noon. Hanggang sa umuwi siya isang gabi galing sa trabaho. O ayan, regalo ko sa birthday mo. Hinagis ng nanay ko ang isang Game & Watch sa sofa naming hindi pa napapalitan ang covers. Nanginig ang mga kamay ko nang damputin ko ang pinaka-aasam kong laruan sa buong buhay ko. At dahil sa susunod na buwan gagraduate ka na, heto pang isa. Regalo ko para sa graduation mo. Hinagis ng nanay ko ang isa pang Game & Watch sa mga kamay ko. 2 Game & Watch ang inuwi ng nanay ko para sa akin. Di ako makapaniwala. Nay, salamat! Maraming salamat, Nay! Yes! Sa wakas, may Game & Watch na ako! Yahoo! At doon na lalong umiral ang kayabangan ko sa eskwelahan, Sir Jupiter. Bitbit palagi ang mga Game & Watch ko. Naging sikat ako sa lahat ng mga kaklase ko. Pinagkaguluhan nila ako dahil... Uy, 2 ang Game & Watch mo? Oh, bakit? Inggit ka? Magkano score mo? Mahal isa niyan ah. Sus! Wala lang to sa nanay ko. 2 nga to. Tingnan mo. Parehong bago. Isang papay, isang octopus. Octopus? Pwede ko bang makita, Royet? Hoy, Omar! Huwag mo hawakan! Gusto ko lang tignan, Royet. Gusto ko kasing magkaroon din ng ganyan. Pang mayaman lang to. Hindi pagi sa'yo. Oo nga, Omar. Pabili ka na lang sa nanay mong tindera ng suman. Walang pera si nanay eh. Okay, sige. Rentahan mo na lang. Uy, sige. Magkano, Royet? 10 piso isang oras. Ang mahal naman. Kay Marco, 5 piso lang isang oras. Oh, di kay Marco kayo magrenta. Wala si Marco. Ilang araw nang hindi pumapasok. 5 piso mo na lang iparenta sa amin yan, Royet. Ikaw ba may-ari, Rusty, ha? Mahal to, no? Galing Japan pa to. Yung mga Game & Watch nyo, lalo na yung kay Marco, local lang naman ang mga yun, eh. Sus, Ano, Omar? Titig na titig ka sa Game & Watch ko. Baka matunaw tong mga to, ha? Rentahan mo ba? Tsaka na lang, pag may pera na ako. Sa isang buwan na natitira bago kami graduate sa elementary, ang 2 Game & Watch ko ang naging dahilan kung bakit ako naghari-harian sa buong klase namin. Daig ko pa ang tunay na mayaman kong umasta. Dinaig ko pa ang hambog. Kung tawagin nila ako noon ay dambuhalang bully. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko inaasahan. Nasaan yung mga Game & Watch ko dito? Bakit? Nawawala ba? Iniwan ko lang dito yung Game & Watch ko bago ako nag-CR, ah. Sino kumuha ng mga Game & Watch ko? Si Omar yung huli kong nakitang lumapit sa bag mo nung nag-CR ka eh. Nasaan na si Omar? Huy! Wala na si Omar! Lumabas din siya pagkatapos lumapit sa bag mo eh. Charagis ka, Omar. Halika, Rusty.
samahan mo ko. Saan tayo pupunta? Kukunin kong Game & Watch ko kay Omar. Nagkating class kaming dalawa ng kaibigan kong si Rusty para hagilapin si Omar. Hindi ko siya makita sa tambayan namin. Wala rin siya sa bahay nila. Kung saan-saan kami naghanap hanggang sa makarating kami sa may tulay ng Central Market. Madilim na noon dahil kumagat na ang 6:00 ng gabi. Nay! Nay! Bakit kayo tumatakbo? Tsaka bakit namumutla kayo ng ganyan? May humahabol sa akin, anak. Hinahabol niya ako. Sino? Yung bata. Sinong bata? Marami talagang magnanakaw dito. Lalo na dyan sa itaas ng tulay na yan. Umuwi na tayo, Royet. Halika na, anak. Hindi. Hindi ako uuwi hanggat hindi ko nakikita yung... Si Omar yun, di ba? Saan? Ayun! Yung nakadukwang dun sa taas ng tulay. Hoy, Omar! Ibalik mo yung mga Game & Watch ko! Royet, saan ka pupunta, anak? Halika na, umuwi na tayo. Omar! Munta ka sa akin! Hayop ka! Tumakbo ako papaakyat ng tulay kasama si Rusty. Humangos na rin papauwi ang nanay ko. Pagdating namin sa itaas ng tulay, nakita ko si Omar na may ibinulsa sa bulsa niya sa likuran ng pantalon. Ano yan? Hayop ka, Omar! Ilabas mo yung Game & Watch ko! Wala akong kinukuhang Game & Watch sa'yo, Royet. Ikaw ang nakita kong lumapit sa bag ni Royet kaninang recess. Pagkabalik nga ni Royet, wala na yung mga Game & Watch niya. Maaga akong umalis ng klase kasi... Kasi, plano mo talagang nakawin yung mga Game & Watch ko. Hindi. Dahil kailangan kong bilhan ng gamot si nanay. Dinukot ni Omar ang reseta ng gamot mula sa bulsa niya at ipinakita sa akin. Pero nagdilim na ang paningin ko kasabay ng pagdilim ng langit. Binanatan ko si Omar, Sir Jupiter. Pinagsusuntok ko siya na parang punching bag. Royet! Wala akong kasalanan sa'yo! Ulul! Magnanakaw ka! Ibalik mo ang Game & Watch ko! Lalo akong nanggigil kay Omar, Sir Jupiter. Sa laki ng katawan ko nung kabataan ko, durog talaga ang mukha at buto ni Omar sa akin dahil napakapayat niya at maliit lang siyang tao. Tinulungan ako ni Rusty sa panggugulpi kay Omar. Sige pa, Royet! Upakan mo pa! Huwag kang papayag na makatakas tong gonggong na to na hindi mo nababawi ang Game & Watch mo! Maawa kayo! Hindi na ako makahinga. Tarantadong to! Ito sa'yo! Sa lakas ng sipa ko na out of balance na si Omar at napahiga sa semento. Tumama ang ulo nito sa nakausling bakal. Kinapkapan namin siya. Kinalkal namin ang bag na daladala niya pero wala doon ang mga Game & Watch ko, Sir Jupiter. Iniwanan namin siyang duguan at nakahandusay sa semento bago kami nagkanya-kanyang uwi ni Rusty. Lumipas ang 2 araw para akong sinakluban ng langit at lupa noon dahil sa pagkawala ng mga Game & Watch ko. Halos ikamatay ko sa lungkot ang mawalan ng laruan noon.
Pumasok ako sa eskwela para hintayin si Omar at kunin sa kanya ang mga nawawala kong Game & Watch. Classmates, nakita niyo ba yung Mickey Mouse kong Game & Watch? Mawala rin yung Game & Watch mo, Leo. Ako rin eh. Bagong bili ko lang yan last week eh. Dito ko lang nilagay sa ibabaw ng mesa ko yung Game & Watch ko. Sino kumuha? Labas nyo na yung Game & Watch namin. Huwag na kayong magbiro. Magagalit parents ko kapag nawala yung Game & Watch ko. Hindi nyo ba napansin kung sino yung palihim na pumasok dito sa classroom kaninang recess? Sino, Rusty? Si Omar! Si Omar ang nagnakaw ng Game & Watch ko? Sino pa bang magnanakaw ng mga mamahaling gamit natin kung hindi yung anak nung magsusuman na yun? Mahirap lang si Omar. Kapag mahirap, magnanakaw yan. Halika, Leo, Martin! Puntahan natin si Omar sa bahay nila. Turuan natin ng leksyon yung magnanakaw na Omar na yon. Sige! Pagkatapos ng klase namin, ay nagmadali kaming magkakaklase na sumugod sa squatters area kung saan nakatira sina Omar at ang nanay niyang nagtitinda ng suman. Nasaan yung anak niyo si Omar? Nasa morgue pa ang katawan ng anak ko. Morgue? Oo, iyo. Wala kasi akong pambayad sa ospital. Hindi ko siya mailalabas sa morgue hanggat hindi ako nakakabayad ng hospital bills. Ibig niyong sabihin, patay na si Omar, Aling Odessa? 3 araw na siyang patay. Umuwi siyang duguan at puro pasa ang buong katawan. Binugbog daw siya ng mga kaklase niya. Binugbog? Sinong bumugbog kay Omar? Aling Odessa? Hindi ko kilala. Hindi niya na rin nasabi kung sino. Nawala na lang siya ng malay. Kaya sinugod ko sa ospital. Pagdating doon sa emergency room, matay na si Omar. Hemorrhage daw ang dahilan. Sino sa mga kaklase natin ang nambugbog kay Omar, Royet? Ha? Kilala niyo ba kung sinong nambugbog sa anak ko? Hindi po. Ikaw, iho. Po? Hindi ko po alam. Sige po aalis na po ako. Sama na kami sa'yo, Rusty! Rusty! Saan ka pupunta? Ikaw, iho. Ikaw ba si Royet na anak ni Jenna? Tama ako, hindi ba? Ikaw yung si Royet? Po? Madalas ka ikwento sa akin ni Omar. Ikaw daw ang idol niya sa eskwela. Matalino at matipunong bata. Ikaw ang ginagaya ng anak ko. Alam mo ba yon? Ako? Oo, ikaw ang idolo niya. Tama nga ang anak ko. Napakabuti mong bata. Nagpunta ka pa talaga dito para makiram. Maraming salamat, Royet. Pagpalain ka nawa ng Panginoong Diyos. Biglang bumuhos ang malakas na ulan nang umalis ako sa bahay nila Omar. Para akong bulan na kalutang sa ulan habang naglalakad pauwi sa bahay namin. Hindi ko matanggap sa sarili ko na yung kaklase kong binugbog ko ay numero 1 ko palang tagahanga sa classroom. Sa madaling salita, Sir Jupiter, nilamon ako ng guilt at konsensya ko. Nay? Nay? Nakauwi na ba kayo? Bakit patay ang mga ilaw? Nay! Nasaan kayo?
Nangilabot ako nang makita ko ang 2 Game & Watch ko na nakapatong sa ibabaw ng kama ko. Naka-on at tila may naglalaro nito. Paano napunta dito sa kama ko tong mga Game & Watch ko? Akmang dadamputin ko na ang mga Game & Watch ko nang biglang bumukas ang pinto ng aparador namin. Napahiyaw ako sa gulat at takot. Wag! Huwag mong dadamputin niya mga yan, anak! Nay! Dinunat niyo ako! Anong ginagawa niyo dyan sa loob ng aparador? Yung bata, Royet! Sinong bata? Yung bata, ayaw niya akong patahimikin. Kanina, nakita ko na naman siya. Nakatayo siya sa labas ng bahay natin. Tuguan! Nay! Huwag niyo nga akong taotin. Ano ba yung sinasabi ninyo? Nagulat na lang ako nang biglang nawala ng kuryente. Pagdungaw ko sa bintana, wala na yung bata sa labas. Wala na sa labas dahil katabi ko na siya. Ano? Bakit siya nagpapakita sa akin? Bakit? Baka naman kung ano-anong iniisip niyo kaya kung ano-anong nakikita niyo. Patay na siya! Patay na! Bakit nagpapakita siya sa akin? Hanggang trabaho sinusundan niya ako. Huwag niyo sabing minumulto kayo ng kaluluwa ni Omar. Omar? Hindi ko alam. Hindi ko alam, anak. Nakakatakot siya. Labas ang utak. Labas ang utak? Biglang may narinig akong umiyak. Isang pamilyar na boses na narinig ko sa loob ng bahay namin. Lumabas ako sa sala at sinundan ang tunog. Nanggagaling ito sa ilalim ng mesa namin sa kusina. Lumuhod ako para tignan kung sino yung umiiyak. Napahiyaw ako nang hawakan niya ako sa kamay. Rusty! Anong ginagawa mo dyan sa ilalim ng mesa? Kanina pa ako dito. Sorry pumasok ako ng palihim. Bakit ka umiiyak? Ano nangyari sa'yo? Bakit mo ko iniwang mag-isa dun sa bahay nila Omar? Si Omar. Si Omar ang dahilan kung bakit ako nagpunta dito. Bakit si Omar? Nung sumama ako kina Leo at Martin, iniwanan nila ako sa may bakanteng lote malapit sa tulay kung saan natin ginulpi si Omar. Nakita ko si Omar! Umiiyak siya. Hindi siya nagsasalita. Pero may gusto siyang sabihin. Minulto ka ni Omar? Oo! Minulto niya ako! Kaya nagpasya na ako na umuwi sa bahay para kunin yung... Ang alin, Rusty? Yung mga Game & Watch na ninakaw ko sa'yo, Royet! Ikaw ba, Iho, ang nagbalik nitong mga Game & Watch na to dito sa bahay namin? Opo! Ako nga po, Aling Jenna! Takot na takot ako kay Omar! Akala ko papatayin niya ako! Si Omar kasi ang inimbento kong magnanakaw ng Game & Watch sa classroom namin. Pero ang totoo po, ako talaga yung nagnakaw ng mga Game & Watch. Binibenta ko yung mga nananakaw ko sa ibang bata. Ngayon, multo ni Omar ang sumusunod sa akin. Iba talaga kapag multo nang naniningil sa'yo. Aalis muna ako. Saan ka pupunta, Nay? Ang lakas-lakas ng ulan sa labas. Isusoli ko tong mga Game & Watch na to sa pamilya ni Marco. Marco?
Game & Watch ko kay Marco? Dahil sa kanya, ang mga Game & Watch na to. Halos mayanig ang buo kong pagkatao nang marinig ko ang katotohanan mula sa nanay ko, Sir Jupiter. Nandoon pala sa pinangyarihan ng hit and run ang nanay ko ng gabing mamatay, ang kaklase kong si Marco. Si Marco, na numero 1 kong kinaiinggitan. Pauwi na si Marco nang mahagip siya ng malaking truck. Umagis ang katawan niya sa gitna ng daanan. Tumilamsik sa direksyon ko ang mga Game & Watch na hawak niya. Imbis na tulungan si Marco, kinuha ko agad ang mga laruan. Paglingat ko, isang humaharurot na taxi ang dumating. At sinagasaan si Marco sa ulo. Labas ang utak. Pisat ang katawan. Diyos ko, Nay. Totoo ba yan? Oo, totoo. At dahil ninakaw ko ang mga Game & Watch niya nung gabing mamatay siya, hindi na siya tumigil sa pagpapakita sa akin. Hinahabol niya ako habang labas ang utak niya. Tinatabihan niya ako sa pagtulog, anak. Hindi ko na kaya yun. Kaya para matahimik ng kaluluwa ni Marco, ibabalik ko na tong mga Game & Watch na ninakaw ko sa kanya. Sala sa labat na revelasyon ang natuklasan ko ng gabi na yun, Sir Jupiter. Isinauli nga ni nanay ang mga Game & Watch sa pamilya ni Marco, pero hindi ito tinanggap ng nanay niya. Napilitan kaming ibigay na lang ang mga Game & Watch sa ibang kaedaran kong bata na gustong-gustong magkaroon nito. Ilang beses kong napanaginipan si Omar, Sir Jupiter. Inamin ko sa nanay ko ang ginawa namin ni Rusty kay Omar. Sinamahan niya ako sa nanay ni Omar para humingi ng patawad. Aling Odessa, ako pong nambugbog sa anak niyo. Alam kong ako ang dahilan ng kamatayan niya. Humihingi po ako ng tawad sa inyo. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po kami ni Royet, Aling Odessa. Handa po naming pagbayaran ang anumang nagawa namin kay Omar. Hindi ko alam kung anong dapat nating gawin ngayon, Royet. Kaya kitang patawarin. Pero may batas tayong dapat sundin. Ipinasok kami ng mga magulang namin sa Boys Town. Hindi ko na po pwedeng pag-usapan pa ang nangyari sa amin sa loob. Pero nagtagal din kami doon ng taon. Yun ang naging parusa naming dalawa ni Rusty. Ngayon ay nabubuhay na akong tahimik at malaya. Malaya sa mga bangungot at multo ng kahapon. Hanggang dito na lamang po ang pagbabahagi ko ng aking kwento. Sana ay marami kayong napulot na aral mula dito. Kailanman ay hindi tayo dadalhin sa tama ng inggit. Ito pa ang kadalasang mitsa ng ating malagim na kamatayan. Makontento sa kung anong meron tayo. At huwag maghanap ng wala sa iyo para payapa ang buhay hanggang dulo. Magandang gabi po sa inyong lahat.